1,000 na iglesia na yan, meron tapat dyan na tatawagin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Apocalypse 14, magsilabas kayo, bayan ko. Yung three angels message, pag akin, no, in-encourage ko lang sa inyo, no, mga kapatid, basahin nyo yung Revelation 14, 6, 7, hanggang no, yung three angels message na dyan, makikita mo yung flow ng aral ng tunay na iglesia ng Panginoon. Yun lang akin, no? Hindi naman ako, hindi naman ako, ayoko ng debate kasi dalawang klaseng debate. Tama sabi ni kapatid na Pepito, ang debate, wala tayong makukuha yan, kundi samaan lang ng loob. Kasi dalawang klase ang debate, ano ba? Oxford debate at tinatawag na Oregon. Yung Oxford, may tanong yan, 10 minutes o 5 minutes, tanong, sagot, hindi gano'n, magulo yun. Yung in-encourage ko, yung Oregon, katulad na ito sa atin, Oregon to, pinapahayag ko yung sarili ko, magpahayag ka ng sarili mo, ngayon tatanong ka sa, hindi mo ko tatanungin na may oras ka, kundi sa oras ko sasagutin ko yung tanong mo. Ganon ang magandang pag-aaral ng Biblia, ma-enlighten tayo. Yung aral mo yan, okay, aral mo yan, tapos aral ko, siyempre may conflict yan. Okay, nagtanong ka sa akin, hindi ko sasagutin yung tanong mo doon sa oras ko, tatanungin ko. Kaya sabi ko, Brother Dennis, yung pag-aaral natin ng Biblia, bagamat iba-iba tayo, ikaw ang moderator, pwede mong may tatalakayin niya, bawat isa magbibigay ng mensahe nila. Bakit ba naging members of Church of Christ o Iglesia ni Cristo o Protestant, iano niya yung kanyang aral, doon na natanggap na doon sa aral. Which is hindi natin i-questionin doon sa oras niya. Bahala siya sumagot doon sa oras niya. Kung ikaw ay hindi kumbinsido doon sa oras niya, nasa sa iyo na yon. Di ba? Walang gulo. But yun ang pasimulan natin, Pastor Pepito, yung may pahayag na ganon. Tapos yung gustong magtanong, pwede magtanong, pero pagkatapos ng lahat ng tanong na nakalap, sasagutin niya yung sa oras naman ng nagtitindig. Tama. Ganon. Ano ba yun sa kapatid Alfred? Para hindi magkainitan. Oregon ba yun? Oregon. Oregon. Ang gagayahin natin yung Oregon. Si Manolo Pabis ang moderator, di ba? Ginagawa ni Manolo Pabis, o sige, iba-iba kayong reliyon, ha? Pahayag ka, Katoliko. Ikaw, Eli, kasi panahon pa ni Eli, wala pa si NCGI nun eh. Eli. Sa Badista, Kamenong. Born again, ganito. Nagpapahayag sila. Ngayon, magtatanong yung mga nakapakinig. Ganito, sa Badista, tatanong kita, ganito ba? Hindi niya nai-insist yung sarili niya, yung tanong niya, sasagutin na lang. Hindi yung, hindi, mali ka, hindi gano'n. Paul yun, meron ng moderator na titigil. Maganda. Di ba? So ngayon, Gano'n, meron pag-aaral ng Biblia. Oregon. So ganito mga kapatid, unity in diversity. So sa akin simple lang kapatid Focus ako doon sa mga talagang sinasabi ng Panginoon. At meron akong pananalig na talagang kikilos kasi makapangyarihan ang Diyos at tinalaga niya si Jesus ayon sa Hebrews 1 verse 2. Tingnan natin yung Hebrews 1 verse 2. Andito tayo ngayon sa administration ng anak. So focus tayo kasi ang kabuuan ang Diyos lahat Pagkatapos, kaya sa Hebrews 1 verse 1, nung una ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon sa pamagitan ng kanyang mga propeta. So, walang iba, si Moses yon kasi pag sinabing batas ng Diyos, talagang si Moses ang pinagkatiwalaan sa unang panahon. Kaya binigay niya doon, kung hindi ako nagakamali, 613 laws o more or less. So, kung tingnan nyo Hebrews 1 verse 1 at verse 2, talagang malaki ang contrast dyan. May contrast yan. Ang ibig sabihin dyan, may mga kapanahunan. Focus lang ako sa talata. Kasi kapag focus tayo sa talata, hindi tayo maliligaw mga kapatid. So, in the last days, tinuturing ko ngayon sa panahong ito. So, bilong tayo ngayon sa last days. So, ang pagtuunan natin pansin, kung ano yung mga kapanahunan na gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Tama rin sinasabi ni Alfred. Talagang darating ang panahon na tayo pagkaisahin. Pero simulan natin yung kumpanya ngayon. Kasi kapag ginawa nating Panginoon si Jesus, yung tibok ng puso, yung heartbeat natin, dapat nakaayon sa Kanya.
Kaya ito, unity in diversity. Bakit in diversity? Ang ugali ang tinitingnan dito. Ang ugali natin. Kasi uulitin ko manatili itong sa English, faith, hope, and love. Ito ang tatlo, napakamahalagang bagay na manatili. Pero bakit sinabi doon sa 1 Corinthians 13:13, yung pag-ibig? The greatest of all is love. Bakit? May faith na tayo Hindi makalevel Si Daddy Cal nga hindi na siya nagkakasala. Maraming kumukontra. Hindi ako kukontra kasi nga level of faith niya yun na hindi na siya nagkakasala. So yun, example ko lang. So kapag doon tayo, talagang magbangayan tayo. Dito naman sa ating hope, talagang magbangayan pa rin tayo. Kasi may iba na right after mamatay, talagang haharap na sa Diyos at hukom na kaagad. Katulad ng sinasabi ni kapatid na Alfred. Kasi may talata din na after death is judgment. At meron ding iba nagsasabi na mamaya na. Kasi sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kung makahanda na ako doon, babalik ako at kunin ko kayo. So, ang ibang paniniwala ayon sa 1 Thessalonians 4:13, talagang tutunog yung pakakak at saka bubuhayin ng mga patay. Kasama na yung buhay at talagang meet in the Lord in the air. So, iba-iba ang pananaw. Pero bakit kailangan magkaisa pa rin tayo? Kasi nga, the greatest of all is love. So, ano bang makahigit sa pag-ibig? Yung agape love. Wala na pong makahigit yan. Kapag mahal mo yung kapwa mo, talagang maintindihan mo. Iintindihin mo. Yan ang panawagan ng ating Master. Since we are depending our Master Jesus Christ, panawagan niya yan. Meron akong mga tupa. Ang ibig sabihin ng tupa, nasa pananampalataya kasi mga tupa kailangan ko silang dalhin upang maging isa. So, tayo ngayon nasa pananampalataya, pinaghiwa-hiwalay tayo, pinagbukod-bukod tayo ng mga relihiyon, sikta, denomination. Ang panawagan ng Panginoong Isus, tayo magkaisa. Sabi diyan sa Psalms 133 verse 1, verse 3. How good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Sa verse 3, for there the Lord commanded the blessings of eternal life. Bakit kailangan ito? Ito ang kinalugod ng Diyos. Good and pleasant. Kasi sa Galatians 5:20-21, kapag nagkabukod-bukod tayo, nagkampi-kampi tayo, hidwa ang pananampalataya, mayroong sinasabi doon sa 21, hindi magmanas karya. So what is the use of being saved by grace? Hindi naman magmanas karya. So kaya kailangan natin tugunan ito mga kapatid. Ayon sa John 17:20-21, hindi lang yung mga alagad niya noon ang dapat magkaisa. Lahat ng mga dinatnan ng kanyang mga salita, maging isa, sabi ng Panginoon, maging isa sa atin. Hindi lang yung ama, anak, iisa. Dapat tayo lahat maging isa sa kanila. John 17:20-21. No matter ano ang gaano kalalim, karami ang ating natutunan at naunawaan, pananaw sa buhay, heartbeat ni Jesus, tayo'y magkakaisa. Motivated by love. Salamat sa inyong pakikinig. Sa ngayon, busy ako sa paggawa ng mga bagong kanta at binigyan ko ng espesyal na time yung Panginoon sa pagsamba sa Kanya. At salamat naman sa Masters Defender sa maraming suporta, sa mga likes, maraming salamat sa mga followers. At ibig kong sabihin sa inyo na talagang pumapatok yung mga ginagawa kong kanta din. Salamat sa inyo. Yung mga ginagawa kong bago lang yun, mga salamat sa Panginoon. 3 days lang mga kapatid. In 3 days time, nagkaroon ng 5,000 followers. Nakabuo ako ng 5,000 na followers. Dagdag na 5,000 followers. Sa dalawang awit lang yun. Yung punuin mo ako at saka kay Kristo may ginhawa. At nakakatulong din ang platform na ito. So sa ngayon, yan ang pinagtuunan ko ng pansin maliban sa layunin o objective ng pagkakaisa. So sana kapatid na Dinis, yung tinatakda nating pagtatagpo, nakamotivate siya sa layunin nating pagkakaisa. That is how I understand Masters Defender. So mabuhay po kayong lahat. God bless you.